Bida-bida tulad mo si Marites Sumasta. Bida-bida kinukuha pa trabaho ng iba. Bida-bida feeling mo napakagaling mo na. Bida-bida ikaw ba? Ako na pala. Bida-bida tulad mo si Marites Sumasta. Bida-bida kinukuha pa trabaho ng iba. Bida-bida feeling mo napakagaling mo na. Bida-bida ikaw ba? Ako na pala. Bida-bida tawag sa'yo kahit di mo gusto. Lahat na lang ng mga kwento, ikaw ang boss ko. Dahil napakagaling o feeling magaling. Dahil wala ka namang hindi alam pag sa'yo na nanggagaling. Alam ko yan, ganyan lang yan, palagi mong sinasabi. Pag nagkamali naman, tuturo ka tabi. Ayan kasi sinabi na hindi nga ganyan. Tatalikod na lang samantalang siyang dahilan. Haha, ayan kasi bida. Hi guys, ang paborito nyong reactor, Berzano TV 2.0. At syempre guys, ngayong araw po i-react po natin ang live ni Kuya Bal Santos Matubang, no, 12 hours ago. May pamagat to na anong ginawa mo, Bopil? At syempre guys, no, medyo na ano lang ako, nag-worry lang ako, may mga nag-request sa akin na i-react to. Sabi nila, Sir Berzano, gaano katotoo yung sinabi ni Kuya Bal na alisin na yung KRORD? So nagulat ako, sige po, sige po. Kasi medyo busy po ako, marami kaming project sa trabaho. So syempre marami nag-request sa atin at bilang reactor, no, may nag-request also, pagbigyan natin guys. At the same time, no, tatalon tayo dun sa portion na about sa KRORD. At syempre guys, disclaimer lang po, nandito po ako para hindi makipag-away. Kung sa tingin nyo po ako may maling masasabi, no, please correct me if I'm wrong, but don't say a bad words against me. Sana po ano pa rin tayo guys, lawakan natin yung ating unawa. At the same time, unahin natin yung salitang one kalingap, one family. Okay? Hindi tinatamaan kahit na maparinggan, kahit na masigaw ang taong walang pakiramdam, diba? At syempre bago tayo mag-start, gusto ko muna i-shoutout syempre ang nag-iisang founder ng Kalingap. Syempre sa pangungunayan ni Kuya Bal Santos Matubang. Shout kay Kuya Bal. Hello Kuya Bal. At the same time, shoutout din po natin si ang nag-iisa at talagang kasama sa top 12 most viewed vloggers in the Philippines. Siyempre, ang nag-iisa at ang gwapong-gwapo na nagpapaviral sa Kalingap. Kalingap Rob. At syempre, isa sa mga dapat respetuhin, suportahan ang kanyang mga upload at live, ang nag-iisa, Ate Edna, no, ang co-founder ng Kalingap, no, na talagang napakabait guys, napakalawak ng unawa at talagang napakaganda at napakahusay magbigay ng advice. Ate Edna, shoutout po, thanks so much po. Kuya Brooks, Kalingap the Beat, Mr. J. Anyway guys, no, medyo madugulang siguro to, medyo controversial po itong re-react natin. No, ako talagang umaamin po ako na medyo controversial to. At the same time, syempre, mababanggit dito yung mga hindi naman nasa Kalingap kasi bawal naman talaga mag-content about sa Kalingap. Pero syempre, dahil nabanggit dito ni Kuya Bal, so I think I have the rights na i-react yun, no? At the same time, I try my best na hindi maging bias kahit kanino. Pero syempre, kung mali, edi mali. Pag tama, edi tama. What the fuck? Nagwo-worry din ako kasi may nag-message sa akin. Sabi, Sir Mers, si Kuya Bal bakit parang malakas ata si Yoli sa kanya. Sabi ko, hindi po ganun yung guys. Mamaya papaliwanag ko po. Alam niyo naman si Kuya Bal guys, talagang mas matanda pa sa atin niya. Alam niyo yung sinasabi niya at talagang nakita ko naman yung punto ni Kuya Bal doon. Mamaya isasabihin ko sa inyo guys kung bakit wag tayo sana maging negatibo, no, sa mga pangyayari. Medyo dapat natin, balansehin natin, no. No, may mga bagay na ganoon Syempre, tatay ko ganun. Ang tatay ko kasi naalala ko si tatay ko sa Kuya Bal parang parang pareha sila na ugali no? Pero yung tatay ko kasi guys, kapag kami magkapatid, no, mag-aaway kami. Nako po, magagalit 'yan. Oh, ikaw, bakit nag-aaway kayo?
Tapos pag yung kapatid ko nagkwento, kulang. Oh, tapos aawayin, papagalitan ako ng tatay ko. Ano ginawa mo sa kapatid mo? Kapatid mo yan, bakit mo inaaway? Eh tay, kulang naman yung kwento niya sa'yo eh. Masyado namang self-serving yung kapatid ko. Hindi naman kinuwento lahat sa'yo. Oh, ngayon tuloy yung tatay ko nagayad sa kapatid ko. Oh, ikaw, akala ko ba ganito kwento mo sa kuya mo? Eh, ano po kasi, oh, alam mo, ginawa ng tatay ko, siya ang pinalo, hindi ako. Napagalitan ako, pero yung kapatid ko pa ang pinalo ng tatay ko. Paano? Self-serving yung kapatid ko. Mali-mali ng sumbong. Sabi ng tatay ko, akala ko ikaw yung kawawa. Aping-api ka, yung pala, ikaw pala may ginawang kalokohan lang, yaka. Halika dito, tsitsinilasin kita. Kaya yung kapatid ko, hanggang ngayon, natuto na siya. Hindi na siya sumbong ng sumbong na kulang-kulang. Okay, tuloy natin ito, guys. At remember, guys, lawakan natin ang unawa natin. At the same time, reactor po ako. No, sasabihin nyo naman, ano pa na-issue ka? For the views ka. Ibig sabihin ba si Kuya Bal, paano? Panay-issue din. Di ba? Re-react ko lang naman yung sasabihin ni Kuya Bal dito. Di ba? Wala naman siguro mali dito. Baka sabihin na naman, Sir Marzano, bawal ka mag-react sa Rochelle. Yung nagsabi sa'yo, paniniwalaan ba kita? Sa mga bubot tanga dyan, ito para sa inyo. Lahat po ng mga nagbibigay sa Kalingap landing pads, na mga reactor, o ilagay nyo ito sa inyong mga ano po. Lahat kayo na nagbibigay po sa Kalingap landing pads, you have the right na gumawa po ng mga reaction videos kahit kanino mga Kalingap charity vlogger. You have the right. Tumutulong ka sa landing pads. Lahat po ng mga... O, diba? Tandaan nyo guys, ako po ay strike anywhere, no? At dito guys, makikita natin Kalingap SG Reactor. Ako po ay isang Kalingap Singapore Reactor o kasere na inilagay ni Kuya Bal bilang presidente dyan. O, shoutout kila Ate Lopez Roda, kala Ma'am Nancy Velasco, at sa mga iba pa namin kasama. So anyway, punta tayo dito guys, no? Sa akin kasi guys, sasabihin ko naman, pero di naman ako magpapaka-impoklo. Siyempre, kailangan ko din ng views. Diba? Siyempre, nagbibigay naman ako sa landing pad at tumutulong tayo dito sa Kalingap na walang inahangad na kapalit, Dito ng iba magbibigay tapos babawiin, kalokohan, mga bobo. Sa ibang panahon natin i-react yan guys, no? Pero tayo focus muna tayo dito sa mga Rochelle kasi talagang nag-aalala sila sa akin, no? Nag-aalala sila dito sa Rochelle. Syempre guys, dito rin kay Kuya Bal kasi nga may nagulat din ako Sabi ko hindi po ganoon si Kuya Bal, mabait po si Kuya Bal. Hindi po yan basta-basta kumakampi. Ang point ni Kuya Bal, basta nasa tama, kakampihan ka niyan. Kasi si Kuya Bal guys, para yang ama. Kaya nga ama ng Kalingap As long as Kalingap ka, so poprotektahan ka ni Kuya Bal. Ganun siya kabait, guys. Sana po wag po natin pag-isipan ng masama si Kuya Bal. Napakabait na tao yan, guys, no? Ay, sa ano kasi nasa Kalingap ka? Hindi po dahil sa ganun. Mamaya po ipapakita ko sa inyo at maayos naman yung punto ni Kuya Bal. Ngayon po, no? Wala po tayong kakampihan dito, no? As much possible. Pero syempre, guys, sabi ko sa inyo, pag mali, nakita ko mali, talagang pasensyahan tayo. Sasabihin ko yung gusto kong sabihin. No, pero sa akin dito guys, ang totoong naiipit dito ang Rochelle. No, at nakita ko naman talagang point both side may pagkukulang. 'Di ba? May pagkukulang. Hindi ko naman pwede sabihin na lahat para yung isa lang ang tama. Yung isa mali, 'di ba? Pero syempre, meron pa rin diyang mali. Anyway guys, simulan na natin to at talaga namang medyo dito guys medyo madugo to. No, sana po wag niyo ko awayan. Aawayin ko din kayo. Di ba? Pero syempre guys, ano tayo guys, be open-minded. At syempre, one Kalingap, one family. So dapat ang lagi natin iniisip lingap sa kapwa, di ba? No? At the same time, hindi naman tayo matapobre. Anyway guys, simulan natin to, play natin. May version na ka-experience po ng birthday mga Kalingap.
katurusin niya sa ngayon mga kaibigan, no? Pero alam niyo po ba na sa kanya pong murang edad mga kalingap, never siya ranas po na siya po ay nagkaarawan po, nag-birthday. Yan mga kaibigan, no? Hmm? Yan po, no? Kawawa talaga siya. Alas 8 po mamaya. Mga kalingap, 8 o'clock po mamaya. Live premiere natin. Live premiere natin mga kaibigan. Ito po si Princess po. Live premiere natin. Panoorin niyo po mga kalingap, ha. Itong si Princess mga kaibigan. Oy, ano ito nangyari sa ano? Sa Dini? Kuya Bal, gusto ko yung ano mo sa ulo mo Tsaka yung salamin mo, gustong-gusto ko Pogi, talagang best reactor to si Kuya Bal Idol natin ito sa pag-react guys Good vibes tuloy natin. Yung Kirord ha? Kalingap Rochelle, reactor defender. Ano ba nangyari kuya? Anong problema? Ba't inaaway naman ni Daddy Donut itong si Yuli? So ngayon dito, sinasabi ni Kuya Bal na inaway daw ni Daddy Donut si Yoli, di ba? Si Presidente. So ngayon, tuloy muna natin to guys. Ba't inaaway ni Daddy Donut? Pambihira naman to si Daddy Donut. Ay, kalaking tao, aaway. Bakla ka ba? Oy, Daddy Donut natatawa lang ako Tsaka si Kuya Bal, alam mo naman, ganyan talaga yan, no? Talaga medyo prangka magsalita No? Pero patanong na yan guys Sir Merzano, inaano ba ni Kuya Bal si Daddy Donut? Hindi naman po. Patanong nga yun Nasa question mark. Ako pwede na sabihin ni Kuya Bal, Merzano, bakla ka ba? Hindi ako magagalit kasi patanong yung guys, no? Labakan po natin, unawa natin. Shout kay Daddy Donut. Daddy Donut, tama mo pagkamali. Natawa lang ako dun sa atake ni Kuya Bal, Pero syempre, tanong lang ni Kuya Bal yan, Walang masama yan, guys. Tanong lang naman niya. This is a free country, di ba? Tuloy natin. Ano ba? Pambihira naman si Daddy Donut. Ba't naman inaaway si Yuli? Ate Yuli. Wala ka nga lang sa matanda. Grabe ka naman kuya sa makatanda ka. Guys, good vibes lang. Natawa lang kay Kuya Bal Totoo ako sa kanya. Totoo kay Kuya Bal Babae na matanda. Ba't inaaway mo si Ate Yuli? Ay, ano ba naman? Sinisira mong image ni Richelle. Tandaan mo, Daddy Donut, pamangkin mo si Richelle. Magpakita ka ng magandang example naman. Ako agree naman ako sinabi ni Kuya Bal doon. No, kasi ang dating kay Kuya Bal, si Daddy Donut ay nangaaway kay Presidente. Kay Presidente Yoli, no? At yun ang siguro nakarating kay Kuya Bal. Si Daddy Donut yung nangaaway. Anyway, tuloy muna natin 'to. Sa mga nandiyan. Kasi alam mo masisira dito yung pamangkin mo. Totoo naman yung guys Ako, agree ako dun Basta ba't agree? Kung totoo man na si Daddy Donut po, for the sake of argument, no? Popokus lang po ako sa issue Papasok tayo sa issue guys, hindi sa pagkatao ninyo man, no? Popokus ako sa issue. Ngayon, kung ito po ay totoo, na si Daddy Donut po ang talagang nauna na umaway. Iba kasi yung pag sinabing inaway mo Ibig sabihin, nag-start ka ng apoy. Ikaw yung nagsimula ng gulo. Kasi ganun nang away ka 'Di ba? So, kung totoo man na si Daddy Donut ang nang-away dito kay Presidente. Okay? Tapos tuloy natin. Siyempre, kung totoo man yun guys, siyempre masisira dito talaga. Ang totoo yun guys, masisira dito si Rachel. Kung ganun yung lalabas. Okay, tuloy natin. Walang biro, Daddy Donut. Totoo yun, ako agree doon. Sa ginagawa mong yaan, na pagbanat kay Yuli, ang sinisira mo yung imahe ng pamangkin mo. Totoo naman yung guys, no? Kung ang si Daddy Donut ang bumabanat kay Ma'am Yoli, masisira talaga si Rachel dito.
Okay guys, mag-comment ha. Patapusin nyo muna ako ha. Nag-ano lang ako guys, ina-analyze po natin to ha. Sabi ko nga kung totoo man. Okay, tuloy natin. Ayaw maniwala. Yun namang views ni Richelle, ang baba na. Oo, totoo naman guys, bababa. Daddy Donut. Pero syempre ako guys ha, kung totoo man yan ha, huwag nyo mapagkamalian. Daddy Donut mo mapagkakamalian no. Nag-analyze pa tayo ngayon. Ito ha, friendly reminder. Sabi ni Kuya Bal, friendly reminder. O, tuloy natin. Sa ginagawa mong iyaan na nagre-battle, nakipag-away sa babadje, sinisira mo ang image ni Richelle. Totoo yung guys, no? Kung totoo man na si Daddy Donut ang nag-start ng guloon ng apoy, totoo yung guys, nasisira ni Daddy Donut yung image ni Richelle. No? Kay Daddy Donut pa tayo mag-focus. Masisira talaga dito yung image ni Richelle. Totoo po yung guys, kung mapapatunayan na si Daddy Donut ang nagsimula. Tuloy natin. Yun ang views niya, mababaan na po talaga. Oo, kasi nakaka-apekto rin yan guys eh. Kasi pag panay issue, sana ba tinatopic mo to? Tinatopic ko to para maunawaan ng mga viewers, no? At mawala yung maling-maling haka kay Kuya Bal na kinakampihan. Wala pong kinakampihan si Kuya Bal dito. Siyempre, ama ng kalingap yan eh, no? At bumabase siya. So, kung ano yung pumapasok at naririnig niya. No? Normal lang yan, guys. Tuloy natin. Unlike before, bakit inaaraw-araw mo si Ate Yuli Vlog? Yan. Nagtanong na si Kuya Bal dito. This is a good ano naman, guys. Nagtanong si Kuya Bal, ba't mo inaaraw-araw? Which is totoo naman, no? Ba't mo inaaraw-araw? Di ba? That's a question. No? Tuloy natin. Kausapin mo ng personal. Private, no? Kasi ang pagkakaalam ko sa RORD, i-correct ako ng ating mga minamahal na officer ng RORD, ang pagkakaalam ko, rules nila, bawal sila mag-rebat. Kung mag-rebat man sila, mag-uusap sila in private. Yun ang rules nila eh. Kaya nagulat nga ako bakit nagkaroon ng ganito eh. No, rules nila talaga. Ang pagkakaalam ko, i-correct ako ni Boss Bololoy, yung magiting nating reactor din ng RORD na Vice President. I-correct nila ako, tama ba na dapat isa sa mga rules nyo bago kayo mag-rebat, dapat pag-usapan in private? No, pwede naman nilang kausapin si Rachel. Rachel, langga, baka pwede naman kausapin mo yung tito mo. No, baka pwede patahimikin mo, di ba? So, maaari naman ganun eh. So, sa alam ko, part ng rules na yun. Pero bakit, mamaya, may papakita ko sa inyo guys. Anyway, tuloy natin to. I-chat mo, mag-usap kayo. Tama yun, agree ako dun. Unang-una, lalaki ka. Tama naman. Babae si Ate Yuli. Okay. Mas matanda sa'yo. Bakit mo inaaway? Sige, sagutin mo na. So, dito ang dating kay Kuya Bal, inaaway ni Daddy Donut si Ate Yoli. Siyempre, yun yung nakarating sa kanya. Hindi naman masisisi si Kuya Bal. Busy yan naman yan, di ba? Busy yan. Kung ano yung narinig niya, doon siya magbe-base. O, tuloy natin. Ako, kung dahil lang sa lastik ko, inaaway mo, alam niyo po ba mga kalingap, mga kaibigan? Balikan mo yung pinakadulo ng pinag-aawayan. Maliit na bagay lang po. Maliit na bagay lang po ang pinag-aawayan nila. Ako naman agree ako doon, no. Tutusin guys, no. Maliit na bagay na dapat sana ginawa siya in private conversation. Ito naman ako naniwala ko, napakaliit nito. Lumaki lang talaga eh. Kasi nagkasunod-sunod eh, no? So nagtuloy-tuloy yung rebuttal eh, no? Para sa akin, maliit na bagay ito na dapat medyo pinalampas at pinag-usapan in private. Agree ako doon kay Kuya Bal, ha? So tingin, hindi si Mars, hindi po ano yun. No? So mamaya po i-ano natin yan, itatakal natin yan. Ano yan? Ito po, nag-resign si Yuli as president. Ako'y nalulungkot po mga kalingap. Nalulungkot ako kay Ate Yuli Vlogs. Anong dahilan po? Bakit nag-resign si Ate Yuli Vlogs? So dito sinasabi ni Kuya Bal, syempre normal yan guys, syempre siya ang nag-approve dyan na ilagay as a president, no? Syempre malulungkot yung tao guys, lalo si kay Kuya Bal as a leader, no? Bilang head na itong kalingap, malulungkot talaga yung tao, no? Tuloy natin. Sa Rosel Reactor,
Anong rason? Kalinga Rochelle, reactor defender. So dito natuwa ako kay Kuya Bal, tinanong niya, anong rason bakit siya mag-resign? So, tuloy natin. Sapagkat inaaway siya ni Daddy Donut. Diyos ko naman, Daddy Donut. So, ito yung ano guys ha, medyo may iba dito, tumaas ang kilay. So, normally guys, gusto ko lang ipaintindi sa inyo, si Kuya Bal, no, nagbe-base siya dun sa kanyang naririnig. No, kung ano yung nakakarating sa kanya na info, doon siya magbe-base. Siyempre, ganun lang yung guys eh. Not unless, kung makukuha niya din yung side ni Daddy Donut. No? Pero, eto, mapapansin nyo guys, nagtatanong dito sa Kuya Bal. Tuloy natin. Nangyari sa'yo? Magpaturo ka kaya? Baka magpaturo ka na. Inaway mo siya, Ate Yuli. Vlog, babae yan. May edad sa'yo. Kasi si Kuya Bal kasi, kung totoo man na si Daddy Donut ang nangaaway, masakit yung guys. Inaaway mo, babae, at matanda pa sa'yo. Kasi walang karespetuhan yun eh. Kung totoo man na si Daddy Donut ang nangaaway, siya ang nagsimula ng gulo. Tuloy natin to guys ha. Ayaw ko na sa mundong ibabaw, mga kalingot. Ayan o. Kuya Bal, good morning. Umiiyak po sa Ate Yuli. Si RC Supremo muna ang tatayong bilang presidente ng Kirord. Akala ko horror na. Kirord. Horror daw. Pasensya na, natawa lang ako kay Kuya Bal. Bro ba, boss Bololoy pasensya na. Natawa lang ako. Dating Kirord, naging horror. Tuloy natin. Sapagkat inaaway ako ni Daddy Donut. Yun. So, yun yung nakarating kay Kuya Bal. Inaaway daw siya ni Daddy Donut. Ito yung point natin, guys. Ngayon, sa mga medyo nagagayad kay Kuya Bal, sana po luwangan yung nawa nyo, no? Kasi yun ang nakarating kay Kuya Bal. Siya yung inaaway. Tuloy natin. Ngayon, balikan mo yung pinag-aawayan po, mga kaibigan, ha? Abay, maliit na bagay lang ang pinag-aawayan. Which is totoo naman. Maliit na bagay talaga yung guys, no? Talagang maliit na bagay yun. Naniniwala naman ako. Pero, meron tayong dapat in-consider, no? I don't know kung nakita ni Kuya Bal kung ano yung pinost ni Yoli. Ito natin. Bakit inaraw-araw mo, Daddy Donut, si Ate Yoli tuloy nag-resign? Ayun. So, lumalabas dito, si Daddy Donut ay araw-araw na umaatake. No, gaano katotoo yung guys na si Daddy Donut, nagsasalita siya, no, inaaraw-araw niya si Yoli, si presidente. Ito guys, nagiging lang tayo dito, nagiging patas lang tayo, no? Kasi kalingap tayo eh. One kalingap, one family. Gusto lang ipakita sa inyo yung paano maging reactor ng kalingap. No, pinapaintindi ko lang sa iba kung paano talaga maging tamang reactor. Tuloy natin. Yung mang gusto ninyo na mawala itong Kirord. Alisin natin yung Kirord. Wala nang Kirord. Wag Kuya Bal, mas maganda meron pa rin Kirord, RORD. Mas maganda pa rin na meron, di ba? Baka yun ang gusto nyo wala ang Kirord. Ayan baga Kuya Bal, ang matayo munang presidente, ano yan? Purok. Si RC Supremo muna at inaway ako araw-araw inaway ako ni Daddy Donut. Bakit mo inaway Daddy Donut si Ate Yuli? Dito naman natuwa ko iba, patanong ulit. Ba't mo naman inaaway? Diba? Tanong naman yung guys. Para ka rin si Joel Salcido parehas kayong bading? Na araw-araw nang aaway kayo? Hindi kayo makamove on? Bilang paalala lang po, hindi ako kaaway. Nagpaalala si Kuya Bal. Hindi mo nang kaaway si Kuya Bal, guys. Hindi ako kaaway. Huwag niyo akong banata. Ako po ay lumalaban ng legal. Ito, isa namang reminder. Basta ako'y nalaban lang sa sampahan ng kaso.
Ano na yan, kasuhan, di ba? Sinasabi ni Kuya Bal. Si Kuya Bal kasi may kinasuhan na nga, di ba? Parang may undergo, no? In progress na yung kaso, no? Ay mo inaaway Daddy Donut si Ate Yuli. Anong rason? So, nagtanong si Kuya Bal, bakit mo inaaway? Anong rason? So, this is a good, guys, ha? Nagtatanong si Kuya Bal. Kasi yun ang nakarating sa kanya, inaaway niya si Yoli. Ngayon, nagtatanong si Kuya Bal, ba't mo inaaway? Tuloy natin. Gusto mo bang mawala ang keyword? Daddy Donut, gusto mong alisin, mawala ang keyword? Ay, hindi ko alam kung anong gusto nyo. Kuya Bal, si RC Supremo muna ang presidente. Ano yan? Ano yan? Ba't ibibigay mo yung pagiging presidente? Ibibigay mo yung mga presidente mo, ano yan, ha? Maliit na, kung baga sana mga kaibigan, laruan? Kumbaga parang ano yan nanumpa ka dyan, di ba? Pinagkasundoan niya ng isang buong community na ikaw ang ilalagay dyan. Siyempre, hindi naman tama naman si Kuya Bal, hindi naman basta-basta bibitaw mo yan. Kumbaga, parang sinasabi, intindi ko ay Kuya Bal, no? Bilang presidente, edi ayusin mo. Presidente ka no? Dapat ikaw yung tagapagpayapa, ikaw yung taga-ayos Ikaw mismo ang dapat mag-ayos niya, presidente ka Di ba? Meron bang presidente, tas ibang tao mag-aayos? What the fuck? Kung presidente ka, you have the rights na, ganito gawin natin, ayusin natin yan, diba? Kunwari, kasama sa rules nyo, wag tayo mag-rebat, pag-usapan natin in private, dapat ganon. Dapat ikaw unang mismo ang gagawa nun. No, hindi ka magpo-post kahit saan. Kahit sabi mong sariling community mo, unang-una, presidente ka na. No, dapat lagi yan, lahat ng gagawin mo, dapat alam din ng mga kasamahan mo, ng kapwa officers mo. Diba? At the same time, kahit sabi mo presidente ka, dapat makinig ka dun sa sasabihin ng mga members mo. Kahit presidente ka, pagbotohan po natin, ipopost ko ba to? Sasagutin ko ba to? O kunwari, sinabi ng mga wag nyo po sagutin, madam. Mas maganda kausapin na natin in private para walang gulo at di madamay ang Rochelle. Kunwari, for example lang to guys, mapilit pa rin si presidente. Ginawa niya pa rin yung ginawa niya. Nag-post pa rin siya. Sinong mali? Siya o yung members niya? Siya. Kasi siya unang lumabag dun sa sa rules nila. What the fuck? Tuloy natin to guys. Ikaw muna maglaro dyan, Pero makadali yun? Tama, hindi ganun kadadali yung kuya. Kasi nilagay yung presidente, dapat kaya niyang ayusin. Di ba? Hindi yung parang nahirapan ka lang. Dapat wag, no? Huwag mo ibigay. Pakita mo na ka. Na hindi yung parang, pahinga po muna ako. Hindi, walang ganun, guys, Pag kinuha mo yung tungkulin na yun, dapat, ituloy mo. Pero kung mag-resign ka, di mag-resign ka. Ganun yung, guys. Sa trabaho, ganun. Sa trabaho, sir, mag-resign muna ako dito sa trabaho. Tapos babalik ko, walang ganun, guys. Pag nag-resign ka, mag-resign ka na. Ganun sa amin, sa trabaho. Kahit naman saan, di ba? Tuloy natin. Ibigay yung iyong katungkulan bilang presidente sa isang tao. Walang ganun. Ako muna maglaro. Ako muna magpahinga. Di alisin mo na ang yung team ninyo. Tama. Yun ang sinasabi ni Kuya Bal. Diba? Anong essence? Parang laro? Presidente ka, sabay parang besa mo lang ibibigay sa iba. Ano yan? Seryosohan ba yung ginagawa ninyo? Parang questionin ni Kuya Bal yun Kung ganyan kayo, di alisin nyo na. Yun na nagigets ko ay Kuya Bal, Ikorek ako ni Kuya Bal. Kasi nang dating sa akin, Parang, seryoso tong bagay na to. Seryoso yung grupo nyo. Tapos parang ganun-ganun lang ng bibitawan. No, di ba? Tuloy natin. At sinasabi nga ni Kuya Bal, malit na bagay lang. Alam nyo bakit? Issue nyo lang naman ni Daddy Donut yan Dapat yan, kung issue ni Daddy Donut, issue lang ni Daddy Donut. Huwag mo idadamay yung grupo, yung buo. Kunwari, huwag mo idamay yung kay RORD at huwag mo idamay yung Kalinga. I-issue nyo lang naman ni Daddy Donut, di ba? Ba't mo idadamay yung pagiging presidente mo? Di ba? Ilan naman point dun Di ba? Tuloy natin. Yung KRORD. Alisin nyo na. Bakit mo ibibigay kay RJ Supremo? Tama, di ba? Ba't mo ibibigay? Tama naman, edi alisin mo na lang. Tama naman
si Kuya Bal doon, dahil sa logic, guys. Logical yun, ha? Agree ako daw kay Kuya Bal, ha? Kung may problema kayo, magdemandahan kayo. Ayun. Diba? Sabi niya dito, tama naman yung guys, kung may problema kayo, magdemandahan kayo. Yun po ang tama. No? Kung sa tingin mo, na talagang inapi ka, no? Talagang ginawa ka ng mali, inaway ka eh. Malaki laban mo, guys. Alam niyo ba, pag inaway ka, mas malaki ang laban kasi wala kang ginagawa. Ikaw, nananahimik ka, bigla kang inatake. Pag inatake ka ngayon, no? Pag inatake ka, meron kang karapatan na ipagtanggol ang sarili mo at pwede mong idemanda yon. Alam niyo bakit? Kasi nananahimik ka, wala kang ginagawa, bigla ka na binanatan eh. Parang out of nowhere, bigla kang binanatan. Bigla ka sinapak sa mukha. 'Di ba? Oh, so meron kang rights na idemanda mo yon. Kung nasa tama ka. Ang tanong, nasa tama ba? Yun ang tanong doon, guys, eh. Tuloy natin. Idemanda mo. Kung halimbawa ay below the belt, idemanda mo. Samahan di ba? Kung below the belt, samahan pa kita, sabi ko Bal. Kita. Ate Yuli. Idemanda mo si Daddy Donut, samahan kita. So, pinapakita ni Kuya Bal dito kung ano siyang leader as a kalingap. As a founder. Kasi kung sa tingin ni Kuya Bal na talagang merong, ginipit ka, talagang ikaw yung kinawawa, tutulungan ka ni Kuya Bal, pinapakita niya lang dito na didepensahan kita. O, demanda mo, tutulungan pa kita. Yan sinabi ni Kuya Bal. No, hindi niya dahil kinakampihan niya. Kasi yun ang dumating sa kanyang info. Diba? Yun ang dumating sa kanyang info from the president. Ito guys, nagbe-base lang ako dito sa pinapanood natin. No? Nagbe-base lang ako dito. Tuloy natin. Kung sa tingin mo yung mali siya, ganun lang kasimple. Simple yun, tama. Ba't simple ka magre-resign sa Kirord? Ba't mong iiwan as president? Di ba? Kung mawala ka dyan, alisin mo na lahat. Alisin mo na lahat yung mga opisyalis. Ba't di na kadali yun? Ikaw muna ang presidente, ha? Ano yan? Laruan? Walang ganon. Tama si Kuya Bal. Kahit naman sa company, walang ganon, guys. Pag presidente ka, ayusin mo lahat. Ikaw dapat ang mag-ayos niyan, hindi ibang tao. Yung nanay po, bakit inaaway ni Daddy Donut si Ate Yuli? Ayan. So, ito guys, inuulit ko ulit. Patanong yung sinabi ni Kuya Bal. Question mark yun. Question mark. Hindi niya sinasabing ganun nga. No? Question mark yun. Ba't inaaway niya? Hindi ko alam. Hindi niya alam. Sabi ni Kuya Bal. So, ibig sabihin, kulang yung info niya. Inaaway Daddy Donut. Anong malalim na dahilan? Yung malalim po. Ayan, di ba? Ano yung malalim na dahilan? Which is nagtatanong si Kuya Bal. Agree ako dito, guys. Agree ako dito. Anong malalim na dahilan? Ba't mo inaaway si Ate Yuli? Wala akong makitang malalim na dahilan. I don't know kung bakit inaaway. I don't know bakit inaaway. So meaning hindi pa talaga fully yung info kay Kuya Bal, di ba? Si Yuli pa rin po ang presidente ng Kirord. Hindi yung basta mo lang iiwan yung ikaw muna dyan, ha? Tama naman si Kuya Bal. Ikaw muna presidente, ha? Agree ako doon. Ano yan? Yan ba ay laro lang? Kung ayaw nyo, umalis kayo lahat. Umalis na yung vice president, treasurer, secretary, lahat umalis na kayo. So ito guys, nakarating kay Kuya Bal na umalis daw, nag-resign. Ngayon, Sir Merzano, tinanong ko ngayon si Boss Borloloy, no? Sana marinig to ni Kuya Bal. Tinanong ko po, Kuya Bal, sila Boss Borloloy, yung vice president. Sabi ko, totoo ba nag-resign kayo? Ngayon, sabi ni Boss Borloloy dito, nag-resign kami kasi dahil ayaw naming makaladkad sa issue na nangyari dahil sa issue, bro. Sabi niya sa akin to guys, i-confirm nyo na kay Boss Borloloy, no? Nag-resign kami kasi dahil ayaw namin makaladkad sa issue na nangyari. Ito pa yung sasabi ni Boss Borloloy. Tapos sabi niya sa akin, napupush kami makialam, pero hindi kami sang-ayon sa stand ng aming presidente. Dahil sa personal na laban niya yun. So ngayon guys, sinasabi ni Boss Borloloy, no, nag-resign sila, di dahil ayaw nila ng katungkulan ng RORD. O hindi dahil ayaw nila sa kalingap. Lumilitaw dito, napupusabi, ulitin natin guys, napupush kami makialam, pero hindi kami sang-ayon sa stand. Sa stand guys, ng aming presidente dahil sa personal na laban niya yon.
Kumbaga, ayaw makialam ng ibang ano. Kaya nag-resign sila. Pero bakit ayaw makialam nitong RORD? Especially yung grupo, no? Especially itong Vice President. Bakit nga ba? Ngayon, tanungin natin guys, normal ba yan guys yung ginagawa ni Daddy Donut? Ngayon, marami mga nag-message sa akin na parang pinuna ata at ako to guys correct niyo po kung mali po ako, no? Hindi ko po sinasabing tama ako, ano. So, nagbe-base lang tayo dito sa mga nag-info sa akin. Ayon sa ating bubuwit, no, na ayaw magbigay ng pangalan. So, parang pinuna ata yung Morales fan vlog, no? Kino-question nila. Actually guys, kung tatanungin nyo guys, kung gumawa si Daddy Donut ng Morales fan vlog, hindi nyo na dapat pakialaman. Bakit, Sir Merzano? Unang-una, wala na pong kasakalingap si Daddy Donut. Hindi na po siya kalingap, no? Ikriko ko ni Daddy Donut. So, lumalabas, wala na si Daddy Donut sa kalingap. Dapat, hindi mo na dapat pakialaman. Di ba yun naman ang usapan eh? Kung wala na sa kalingap, huwag mo nang itapik. Di mo na concern. Not unless meron kang katibayan o meron kang source. No, may magsasabi talaga, hindi yung galing sa comment lang ng ano mo comment section lang yung talagang nagbigay, yung hindi siya dami account, totoong pangalan, meron siyang resibo, no, na sinasabi na ganito ginawa nung ano, no, may ginagawang kalokohan yung Morales fan vlog. Pero para pakialaman natin yung Morales fan vlog, labas na po ng ano yun, guys. Kasi unang-una, sa family matter, sa private things ng tao, karapatan nila ang magbigay ng pangalan sa kanilang YouTube channel. Karapatan nila yan, guys. No? Hindi dapat makialam. Makikialam ka lang yan kung mapapatunayan mo na itong Morales fan vlog ay makakasira sa community ng Kalingap. Kung ganun nga. Pero para pansinin mo yung Morales fan vlog na wala ka pa namang katibayan na may ginagawang kalokohan, so hayaan natin. Huwag natin pakialaman. Sabi nga ni Kuya Bal no, hindi mo naman dapat itapik ang hindi Kalingap Labas ka na doon. O, di ba? Kasi hindi na Kalingap si Daddy Donut Logically speaking di ba? So, pero ang nangyari kasi, yung Morales fan vlog, may mga nagko-comment na sinasabi Morales Fans Club. So, doon na nagsimula yung maling impression doon sa vlog. Hindi siya Morales Fans Club. Iba yung Fans Club sa vlog. Ngayon, kung Fans Club naman yun, wala pa rin tayong pakialam. Sabi ko nga, not unless meron kayong katunayan o ebidensya na itong Fans Club ay may ginagawang kalokohan. Kung meron kayong mabibigay. Pero kung wala, magsitahimik kayo. At ang unang-unang, karapatan po nila yan. Karapatan po nila yan. Kahit sino, hindi mo pwedeng pakialaman. Not unless, sabi ko nga, kung papasok sa iyong community o sa iyong boundary, pwede mo pakialaman yun. Kunwari, Morales Fans Club. For example lang guys, basta malinaw guys Morales Fan Vlog. Vlog lang siya. No, iba kasi tinitwist ng iba para pasamain. Pero wala naman mapakita, wala naman silang ebidensya na may ginagawang kalokohan. That's a family matter. Hindi natin, labas tayo dun guys. Labas tayo dun. Hindi na dapat natin pakialaman. Kahit saan mo daanin, kahit kumuha ka ng abogado. Tatawanan ka ng abogado mo. Ba't mo pinapakailaman yan? Hindi tayo komunista, wala tayo sa komunistang bansa. This is a democratic country. Karapatan nila maglagay at pagpangalan ng ganyan. Not unless mayroon mapapatunayan mo na may ginagawang kalokohan. So, doon nagsimula yon. Ngayon, may nagbigay sa akin dito guys, no? May nagbigay sa akin. So, lumalabas dito sa unang guys, papakita natin. No, sinagot lang talaga ni Daddy Donut. Ito guys, hindi ko kinakampan si Daddy Donut dito. Ito po ay yung ito yung video na nakita ko, no? Ngayon kasi, ito guys, pasensya na, Ate Yoli, pasensya na yung mo dito, na ginagamit ko lang to. Ito naman yung nakikita talaga sa Ito yung, kung di ako nagkakamali, ito yung thumbnail ni Daddy Donut. So ngayon, ibig sabihin, no, nagkaroon ng topic si Daddy Donut because nag-post itong si Yoli sa kanyang community. Na sana hindi niya ginawa. Sir Merzano, hindi nakalingap si Daddy Donut. Sana hindi niyo tinapik to. Pinag-usapan niyo in private. At sana kinausap mo si Rachel. Diba? O ngayon, sa tingin mo, sasagot ba si Daddy Donut? Hindi.
Sasagot si Daddy Donut dito sa punto na to. Bakit Sir Marzano? Ano mo siya pinangalanan mo Tinapik mo siya, pinost mo siya. Ngayon, merong karapatan si Daddy Donut na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngayon, masama ba ipagtanggol ang sarili? Ngayon, sa Biblia, guys, no? Punta sa Biblia. Sabi sa Biblia sa Lucas chapter 11 verse 21, pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban. Ibig sabihin, no, yung lalaking malakas nagbabantay yun sa sa kanyang looban o sa kanyang sariling tawag dito guys, sa sariling niyang sabi natin pamilya, looban o kaya sa sarili mong compound within your boundary, no? Ang kanyang pag-aari ay wala sa panganib. Ibig sabihin, hindi masama protektahan at depensahan ng sarili mo. Lalo na, binanggit ka at pinaparatangan ka. Pinaparatangan. Kasi binanggit mo yung pangalan niya. Kung di mo binanggit, kaya nga sabi nga sa YouTube kung maaari, huwag ka magbanggit No? Kahit sabi nilang paparinig ka, wala mali dun. No? Tamaan bukol. Ngayon, binanggit mo pangalan, natural, sasagot si Daddy Donut. Di ba? Sasagutin ka niya. Pinost mo siya, sasagutin niya. Kasi kailangan niyang depensa ng sarili niya. Ngayon, based dito sa Philippine law, justification for self-defense under the revised penal code of the Philippines, self-defense is recognized as justifying circumstance. This means that if an act is done in illegitimate self-defense, it is not considered a crime. Pakita natin guys, pasensya na po. Yan no? This means that if an act is done in legitimate, no? Kung legitimate, no? Self-defense talaga, it is not considered a crime, therefore not punishable. Ngayon, kung lumalabas guys, no? Kung lumalabas dito sa pinakita natin, na lumalabas dito na nag-self-defense lang si Daddy Donut, no? Masasabi natin na wala siyang mali. Not unless merong magpapakita sa akin na talagang si Daddy Donut ang nauna. Siya talagang unang nag-topic. Kaya nga ibang sabi ko, di nyo pwedeng i-react yan si Daddy Donut kasi di nakalingap yan Pero ba't nyo ni-react? Ba't nyo tinapik? Ba't nyo pinost? Sino mali? Kayo. What the fuck? Sa Marzano nagparinig Kahit na. Rules ng kalingap yan Dapat hindi mo tinapik. Ba't mo pinost at tinapik mo sa community mo? What the fuck? Yung tanong ko yan. Sana, sinunod nyo yung rules nyo, dapat private. Dapat private yung private yung usapan nyo. Pinost mo in public, sasagutin ka ngayon ng tao in public. What the fuck? Tingnan natin to guys I-analyze natin to. Ngayon, sabi niya rito, mata pobre na ba ang sinasabi ang katotohanan sa isang Daddy D? So meaning, it pertains Daddy D. So naka-address to kay Daddy Donut. Na parang langaw na nakapatong sa tae. Bakit mo naman kasi kinumpir sa langaw si Daddy Donut? Tanong ko, bakit mo kinumpir? Kung may mali si Daddy D, no? Not unless may mapapakita sa akin si Ma'am Yoli na sinabihan siya ni Daddy Donut ng personal na palalait. Pwede pa. Mabaliktad ang mundo. Kung si Daddy Donut ang nauna. Merong pinost si Daddy Donut sa kanyang community. No? Ngayon, ang tanong ko, as a kalingap, tama ba na ganyan ka magsalita as a presidente ng KROR? Tanong ko lang naman. Na parang ang dating, minamaliit mo si Daddy Donut. Bakit mo kinumpir? Tingnan nyo guys, logically speaking. Kahit kanino, abogado. Kung may professor dito, abogado. No, kontrahin ako. Bakit mo ikukumpir ang isang tao sa langaw? What the fuck? Tandaan nyo guys, hindi ko kinakampihan si Daddy Donut, pero gusto kong panghalagahan ang karapatang pantao ni Numan. Hindi man sa kalingap o sa labas ng kalingap. Gusto ko ipakita na ang reactor ng kalingap ay matitino. What the fuck? No? Matitino. Parang langaw na nakapatong sa tae. Ba't sa tae naman mo nilagay?
No? Kaya sabi mo, Sir Mercy, may parang lang yan eh. Kahit na. Pang ano yan, pang-aalipusta yan sa kapwa. Sa tain ng kalabaw, yun ka Donato. Yun ka. Yun ka Donato. Tinawag pang Donato. So meaning talagang ano, meron ditong may pagkakamali ka dito, Madam Yoli. Paawa pa more sa mga mauuto mo. Takot ka mawalan ng sponsor. Ito na, sponsor. Sa bagay, inaasa mo lang sa sponsor ang sikmura mo. Ngayon, ang tanong ko, meron bang mapapatunayan si Ate Yoli na katibayan na si Daddy Donut ay umaasa sa sponsor? Pag kinasuhan niya si Daddy Donut at makita ito ng husgado at wala siya mapapakita na si Daddy Donut ang nauna, sumagot lang si Daddy Donut sa sinabi niya. Alam mo sino man nanalo rito? Daddy Donut. Maaaring mananalo pa si Daddy Donut dito sa kaso. Kasi pinagtanggol niya sa sarili niya eh. Sabi ko nga, inuulit ko, not unless nauna si Daddy Donut. Ganito ang atake mo, natural magagalit yung tao. That's a human behavior na ipagtanggol mo yung sarili mo, lalo na pinangalanan ka. Sinaktan niya yung pagkatao mo, itinulad ka sa isang langaw na nakatapak sa tae. Di ba? Ganyan ba ang ano? Dapat ba ang ganyan ang reaktor na magsalita? Ang tanong ko, ganyan ba dapat magsalita ang isang reaktor ng kalingap? Na sinasabi natin, lumilingap tayo sa mahihirap? Ang pangit tignan guys. Kung sa isang Daddy Donut natin nagagawa, masakit yan sa isang taong mahirap. Ang tanong ko, marami ngayong mahihirap. Yung 4-piece ng gobyerno, karamihan sa mahihirap umaasa sa 4-piece ng gobyerno. Sponsor yun ng gobyerno. Ibig sabihin ba, no, masama ang umasa sa 4-piece o sa bigay ng gobyerno? Masama ba? Yung mga tinutulungan dito sa Kalingap na ang galing yung pagtulong ay galing din sa sponsor, masama ba na umasa ang mga beneficiary sa bigay ng sponsor? Masama ba 'yon? Mali yung guys. This is ay masakit na ano to. Not unless, sabi ko nga, mapapatunayan ni Madam Yoli na presidente ng KORD na si Daddy Donut ay umaasa sa sponsor. Pero kung may magko-comment lang dyan sa tabi-tabi at dami account ng gamit at wala namang mga resibo, bobo kayo. Sir Marcelo, kinakampi mo siya dati. Hindi ko dito lumalabas na lang ako dito guys bilang tao. No? Kahit magdemanda ka, maniwala ka, ikaw madudurog. Kasi nagparatang ka dito. Sa bagay, inaasa mo lang sa sponsor ang sikmura mo. Ngayon, tanungin ka ng abogado, paano mo mapapatunayan na si Daddy Donut ay umaasa sa sponsor? Kapag hindi mo napatunayan yan, ikaw pa ang mababaliktad. Ngayon, balikan natin sinabi ni Boss Bololoy na Vice President. Sabi niya sa akin dito, sabi ni Boss Bololoy, napupush kami makialam. Gusto makialam ni Boss Bololoy eh. Kasi presidente nila yan eh. Ngayon, bakit hindi makialam hindi kaya makialam ni Boss Bololoy? Dahil duwag ba? Hindi siya duwag. Ang tanong, madali mo bang depensahan to? Kahit na ikaw na pinakamagaling na reaktor? Kunwari, ikaw sa RORD, pinakamagaling na reaktor ka. Tingin mo sa sarili mo. O kaya mo ba ipagtanggol to sinabi ni Madam Yoli? Ano sabi ni Boss Bololoy? Hindi kami sang-ayon sa stand ng aming presidente dahil personal na laban niya yan. Hindi siya sang-ayon. Hindi sang-ayon ang lahat ng officer ng KRORD dito. Kaya nag-resign sila. Hindi dahil ayaw nila ng KRORD. Dahil ayaw nila sa ginawa ni Yoli sa stand niya. Yun ang punto dito. Hindi ko inaaway si Ate Yoli. Pero sabi ko nga, kung mali po, i-correct nyo ako ngayon. Inahamon ko siya. Mag-alabas siya ng ebidensya na si Daddy Donut ay umaasa sa sponsor. Kasi ito nakalagay sa niya eh. Ito kanya galing to. Kung totoo to, may nagbigay sa akin.
Na marami naka-screenshot nito. Kung totoo man siya ang nag-post nito. Patunayan mo yan. Sa husgado. Di ba? Madali mag-claim, pero mahirap patunayan. Yun yung punto ko yun, guys. Di ba? Isa pa. Ngayon, sumagot si Daddy Donut. Ang masakit nun, nasundan pa ata ng isa. So, nag-post na naman siya. Sabi ko, ba't tuloy-tuloy? So, sumagot naman din siya. Lumabas ang totoo. Tignan nyo, guys, ito pa. Lumabas ang totoong ugali ni Donato na tito ng hinahangaan sa Rochelle. Tanong ko, Madam Yoli. Ako talagang sa tingin ko, mali din ginawa ni Daddy Donut. Dapat nga, di na siya nagsalita eh. Hindi kanya na pinatulan. Tumahimik lang si Daddy Donut kung ako tatanungin. Kaya lang, mapipigilan ko pa si Daddy Donut. Karapatan niya yan. At hindi na siya kalingap. Diba? Ang tanong ko, bakit mo binanggit, dinamay mo dito ang Rochelle? Ang rules natin, hindi mo dapat idamay ang Rochelle. Dumabas ang totoong ugali ni Donato na tito ng hinahangaan sa Rochelle. Parang lata na walang laman na makalansing. Bumanat ka na naman dito. Kinumper mo na naman sa lata na walang laman na makalansing. Alam na namin na tito siya ni Rachel. Bakit mo binanggit dito? Bakit mo binanggit? Di ba walang damay ng Rochelle? Bakit mo binanggit dito? Tuloy napapansin ng iba ngayon. Di mo ba iniisip ang kalagayan ni Rachel Morales Matubang? Ba't ganyan ka sa tito ni Rachel Morales? Bakit mo ginawa to? Bakit mo sinabi na tito ng hinahangaan sa Rochelle? Labas kayo! Labas ang Rochelle dito! Sana sinabi mo, lumabas ang totoong ugali ni Donato. Huwag mong banggitin ang Rochelle. Bakit mo binanggit? Kaya marami nagagalit sa'yo. Ngayon, sino nagpapagulo? Sino? Kayo na makakasagot, guys. Diba? Bakit mo binanggit ang Rochelle? Di mo walang banggitan ng Rochelle. Sinabihan mo pa ng tito. Napaka-specific. Tito ng hinahangaan sa Rochelle. Sira si Rachel dito. Ano ka ba? Kinumpir mo pa sa lata. Sasagot ngayon si Daddy Donut. Ngayon, anong epekto? Ito, tingnan nyo guys. Pakita natin. Sinagot siya Sinagot siya ni Daddy Donut. Yolanda, bakit nasali ang Rochelle sa kalokohan mo? Question mark. Masama ba yan? Tinambil siya. Nagtatanong si Daddy Donut. Kahit sa mong dalhin guys, nagtatanong lang si Daddy Donut. Yolanda, bakit nasali ang Rochelle sa kalokohan mo? Inaway ba siya? Hindi siya inaway. Nagtatanong si Daddy Donut sa kanyang content. Question mark. Bakit nasali ang Rochelle sa kalokohan mo? Kasi lumalabas guys, as long as binabanatan ka, you have the right to defend. Ngayon, kung ikaw ang umaatake, malalagay ka sa alanganin. Kaya tama ang presidente, ang vice president ng KRORD na si Boss Borloloy. Na talagang ayaw nila makisali dahil mahirap ayaw nila ng stand mo. Wala sa hulog. Ayun hindi kami sang-ayon. Ibig sabihin, wala sa hulog. Hindi sila agree dyan. Sa pinagsasabi mo, hindi kami sang-ayon sa stand ng aming presidente. Sa issue lang sila nag-focus. Hindi nila sinabing ayaw namin sa presidente. Wala silang sinasabing personal. Ang sinasabi, nag-focus ang KRORD dun sa issue, hindi dun sa tao. Hindi sa personal. Sinabi ni Boss Borloloy sa akin, Sinabi sa akin ni Boss Borloloy dito, Sinabi niya lang sa akin na hindi sila sang-ayon dun sa stand. Sa sinasabi lang, sa stand. Pero hindi nila sinabing ayaw nila sa presidente. Nothing personal. Nag-iingat lang ang officer ng KRORD. Okay? So, sana naiintindihan nyo guys. Ngayon, kung mapapatunayan ni Ate Yoli na si Daddy Donut ang nauna, demanda niya. Tama si Kuya Baldon. Demanda niya. At sana, huwag siya mag-compare ng tao sa pangit na guys. Huwag tayo masyadong mag-compare. Ang pangit tignan. Reactor ka ng Kalinga. Buti nga, di sinabi ni Daddy Donut Di ba?
Hindi sinabi ni Daddy Donut. Tignan nyo guys ha. Oh. Buti hindi nga umatake si Daddy Donut na ganito. Lumalabas ato guys, example lang ha. Babaliktarin natin. Paano kung baliktarin natin? Lumalabas ang totoong ugali ni Yoli na reactor ng Kalingap. 'Di ba? Oh. Ibig sabihin, madadamay pa ang Kalingap dito. Eh kung ganunin ka ni Daddy Donut din, away na naman. Oh, sino matatalo rito? Ang Kalingap ulit. Madadamay. Kaya sinasabi ng iba, ang gulo-gulo sa Kalingap, hindi magulo sa Kalingap. Ang magulo yung mga reactor na tanga. Oh. Yun. Wala akong pinapangalan guys ha. Tamaan, bukol ha. Kaya nagkaagulo. Pero kung sabi nga ni Kuya Bal dito, simple lang to. Napaka-simple na ito. Bakit hindi pinag-usapan? Hindi ba? Maayos to guys eh. Kaya lang nag-post ng post sa Facebook, sa community ng yan, no? Di ko alam kung saan nila pinopost to. Sa community nila. I don't know. No? Sinasabi ko nga sa inyo guys, kung totoo man to. This is a question. No? This is ano to guys, napaka-selan nito. Pero sa akin guys, hindi ako galit kay Ate Yoli na personal So, sana guys naintindihan niyo ako. Hindi po ako galit kay Ate Yoli. Kaya nga lang, no? Kaya lumalawak to guys kasi hindi natin ginagawa ang tama. Hindi natin sinasabi ang tama. Kulang tayo sa info. Diba? Yan guys, tanungin niyo ang Vice President ng KRRD, ba tahimik sila? Dahil duwag ba sila? Hindi sila duwag. Ang ibang officer ng KRRD, bakit tahimik? Kasi mahirap mo depensahan yan guys. Lalo na, wala kang katibayan sa pinagsasabi mo. No? Patunayan mo muna na si Daddy Donut ay sa sponsor. Umaasa. Inano mo pa yung sikmura niya. Masakit po yun. Kahit kanino. Lalo na, nag-react ka ng Rochelle. Ako nga nag-worry lang kay Kuya Bal kasi parang ang dating si Kuya Bal ang masama. Hindi po masama si Kuya Bal guys. Normal po. Kahit naman po ako sa ni Kuya Bal, kakampihan ko si Yoli Siyempre, Kalingap yan Di ba sino ba na magtatanggol sa isa't isa? Kaya lang dito, nagtatanong si Kuya Bal. Oh, ano ba yung totoong dahilan? Nagtatanong siya dito guys. Yun nga lang, no? Madam Yoli, sana as a presidente, ikaw ang peacemaker ng community. Ikaw ang peacemaker. No? Ngayon, ba't ka mag-resign? Di ba? So, nalulungkot lang ako guys. Ako, inuulit ko po, hindi ko kinakampihan si Daddy Donut. No? Nagiging lang ako, makatao. No? Napaka-importante sa akin ng human rights. No? Ngayon, hindi ko naman sinasabing mali si Ate Yoli. Kasi ako na naiintindihan ko naman, no? Parang ang Panginoong Kristo, no? Si Pedro, sa sobrang gusto niya ipagtanggol ang Panginoong Kristo, nalaga siya ng tenga nung manghuhuli sa Panginoong Kristo. So, maaaring ganun guys, sa sobrang pagtatanggol niya lang, no? Sa sobrang pagtatanggol niya, hindi niya naman malaya nagkakamali na siya, nakakalimot. Normal yan guys, kahit kanino. No? Minsan nga, pag galit ka, sa sobrang galit ka, huwag ka na magsalita, tumahimik ka, kasi pag galit ka, nagkakamali ka ng sinasabi. Di ba guys? Ako mahal ko si Ate Yoli, mahal ko ang KRRD. Galit lang ako sa mga sinasabi. Pero sa tao guys, kasi ako nagkakamali ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin na perfect ako. Hindi ko pwedeng sabihin yung guys. Di ba? Tsaka kita mo naman guys yung epekto. Oh. Ano epekto? Yung comment. Tingnan natin yung comment guys. O ano sabi sa comment? Hindi sa kinakampihan ko si Ma'am Yoli. Totoo naman sa sponsor sila umaasa. Kung hindi sa sponsor, simula pa lang sa sponsor na sila umaasa. Ngayon, sino sinasabi nito ni Vine Mendez? Sino sinasabihan niya? Ang Morales. Bakit, Sir Mirzan? May sinabi ba dyan? Wala sinabing Morales. Pero ang topic dito, no, sa isang vlogger, na isang reactor, about dito kay Daddy Donut at kay Yoli. Ngayon, sinasabi dito, hindi sa kinakampihan ko si Ma'am Yoli. Totoo naman sa sponsor sila. Sa sponsor sila. Sinong sila? Dapat sa sponsors, di ba? Sa sponsor, totoo naman sinasabi sa sponsor sila. Dapat, totoo naman sinasabi sa sponsor siya. Siya dapat. Bakit sila? Ano nag-iepekto? Nag-iepekto ang tinamaan ang Morales family. Oh, guys, ano ko to? Based dito sa comment ng kasi ito yung epekto Umaasa kung hindi sa sponsor, simula pa lang sa sponsor na sila. Morales yan. Umaasa hanggang ngayon, sumasahod
man si Rachel, pero umaasa nadamay na si Rachel. Hanggang ngayon, sumasahod man si Rachel, pero umaasa pa rin si bigay ng sponsor. Ayan. No? Nakita ko to guys sa reaction video ni Sangkay. Shout kay Sangkay, shoutout no? May nagpadala sa akin, no? Ako disagree ako dito, guys. Disagree ako dito. Wala naman kayo mapapakita ng katibayan na umaasa talaga ang Morales family sa sponsor. Masakit to, guys. Masakit po ito, wag tayong palabintangin. Not unless may mapapakita kayong sabi ni Arlene Pascual, sure ka na umaasa lang sila sa sponsor? May nagbibigay ba sa kanilang monthly para sabihin mo na umaasa lang sila sa sponsor? Hindi matapos-tapos. Di ba? Kasi sinimulan ni Yoli. Anong pagkakasabi niya doon? Ano yung pagkakasabi niya dito? Simulan niya Yan damay tuloy. Inaasa mo lang sa sponsor sikmura mo. Ang binabanatan niya si Daddy Donut, kaya lang may mga tangang nagko-comment, nadadamay ang Rochelle. Ang nadamay ngayon dito, yung Morales family. Sino ang kawawa? Sa Sangkay naman, ba't mo naman hinart yun? Ako hindi ko i-heart anyway, karapatan niya yan. Pero ba't mo may in-heart yan? Sana wag kayong maniwala agad sa mga comment section. Iba dyan, bira ng bira. Walang katibayan, ba yan? Ako hindi ako basta maniniwala dito. Wala namang katibayan ba to? Umaasa pa rin sa bigay ng sponsor. Di ba? Shoutout kay Sangkay, ba't mo in-heart to? Pag wala pang ebidensya, huwag tahimik muna tayo. Baka malagay kayo sa alanganin, mga iha. May nag-like pa ng 13. Naniwala. No? Unfair po yan sa Morales family. Hindi po ako dyan. No? We're one kalingap, we're one family. Hindi po tayo umaatake, hindi po nakikipag-away. Sinasabi ko lang po kung yung sa tingin kong totoo. At ako guys, itigil po natin yung pambabas kay Ate Yoli. Kahit medyo nakaka-disappoint. Mas maganda pa na tumahimik na lang tayo. Basta po, ako lang, totoo lang guys, ito, this is a general knowledge. Galit ako sa taong mata pobre. Gigil na gigil ako sa mga taong mata pobre, no? Ito guys, in general, no? Nakakalungkot lang, minsan nasa abroad lang, akala mo kung sino. Kapag abroad lang, akala mo laki pera, mayaman na. Ako nga, engineer ako, nasa ibang bansa ako, pero hindi ko sinasabi yan Kasi patay gutom din naman ako. Nagsimula ako sa patay gutom Tsaka pangit yan guys, pag narinig yan ng iba, na parang ang dating masama, parang pag umaasa ka sa sponsor, masakit, na. Hindi naman po kurimin yan Pero kung sabi ko nga, kung totoo man yan, pakita, magbigay ka ng ebidensya. Huwag puro dada. Yes, tuloy, iba magko-comment, magulo daw sa kalingap. Hindi po magulo ang kalingap, masaya po ang kalingap. Positive ang kalingap. May man nagpapagulo lang, pamali-mali ng info. Sana po wag niyo guys, ako mahal ko si Kuya Bal at hindi ko po inaayos ko ba dito. Nakikita ko lang guys, bumaba sila si Kuya Bal dito sa naririnig niya. Sabi nga ni Ate Edna, naalala ko last time sa kanyang live. Si Kuya Bal about sa BTS. Sabi si Kuya Bal sa kasi Kalingap Rob, syempre pag nagpaalam kayo, papayagan kayo. Pero ang totoo, may batas na bawal ang BTS. Di ba ganun kabait si Kuya Bal? Mabait sila guys. Syempre, lalo pag kalingap ka. Yun nga lang minsan, pagdating kay Ate Edna, syempre bawal ang BTS. May rules dyan di ba? Ibig sabihin guys, no, itigil natin yung mga pababash kahit kanino. One Kalingap, one family. Nandito po ako para ayusin to. Hindi po ako nananapak ng kapwa dito. No, hindi po ako nalalait dito. This is a reaction video. At nag-base lang ako dun sa mga nagbigay sa akin ng mga messages, no? At the same time, minsan pagmamahal yan ni Ate Yoli. Syempre, baka nag-aalala lang about sa Kalingap. Syempre, nabigla, di ba? Di naman so, para sa akin, matigil to. Humingi sila ng sorry. Sana matapos na to, guys. Move on na talaga. Tapusin ang dapat tapusin. Kasi, ang nakakaawa dito, ang maglangga. No, sana po, kung minasabi po o mali, patawarin nyo ako. Guys, shout kay Kuya Bal, no? At kay Ate Edna, kay Kalingap Rob. Guys, talaga nagwo-worry lang ako at ayoko na lumaki itong issue na to. At sa akin lang, sana magbati-bati sila. Kasi in the end, ang kawawa dito tayong lahat. Walang mananalo sa away. Lahat talo. Pero sabi ko nga, galit ako sa tao mata pobre.
Anyway guys, this is Bersanyo again. Nasamahan nyo dito guys sa next video reaction. And to God be the glory guys. Bye bye po. Ayan, sana. Kalinga dance, 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 dance. Kalinga, dance, tuloy mo lang, Team Kalinga. Ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Team Kalinga, dance, dance, dance. Team Kalinga, dance, dance, dance. Palain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers.